Magandang umaga, Ma'am Claire. Magandang umaga po sa lahat ng Malacanang Press Corps. Sa atin po, ongoing na dahil activated ang ating National Interagency Coordinating Cell at sa ating NDRRMC. Sa pinakahuling ulat po ng NDRRMC at NIACC, meron na pong 17,000 na mga pamilya ang apektado nung bagyo. And then this is about 60,000 na ating mga kababayan ang apektado po. Pero kagaya ng nasabi kanina ni Yusek Claire, sa utos na rin at direktiba ng ating Pangulo na maghanda para dito sa Bagyong Tino, nagkaroon na po ng preemptive evacuation. Umabot po sa 129,700 na mga pamilya ang nakapag-evacuate. At saka, ito po ay umabot sa 387,000 nating mga kababayan ang preemptively evacuated sa iba't ibang rehiyon po, magmula sa Region 4B, Region 5, Region 6, Region 7, sa Region 8, at ganon din sa Caraga Region. Ang pinakamarami po ditong preemptively evacuated ay sa Region 3 sa Eastern Visayas. Sa atin naman po, sa loob ng evacuation center, meron tayong inaalagaan ngayon ng mga kababayan natin na nandoon sa evacuation center. This is composed of 362 evacuation centers kung saan ang atin pong Camp Coordination and Camp Management Cluster ay kasalukuyan po ang nag-aasikaso sa kanila. Then meron naman po tayong mga kababayan, meron pong isa doon sa Bohol, sa Panglao. Sa Panglao, may napabalita po doon na nasawi, natumbahan po ng isang punong kahoy. Again, this is for validation, and then we still have to validate other reports also coming from other regions. And then meron din po tayong mga stranded, na mga kababayan. This is composed of 1,400 na mga stranded passengers kung saan inasikaso din po ng ating mga response clusters, specifically itong sa camp or rather food and non-food item cluster, pinapakain sila doon, at saka some of them were brought to evacuation centers, at yung iba naman po ay nandun sa mga pantalan sa mga terminal areas. And then we also have sa power outage naman po, based on the report of the National Electrification Authority, out of the 57 po na mga electric cooperatives in different affected areas. Meron po dito yung 8 ay no power, and then 15 are partially po no power, and then meron naman pong 18 that are still operational. So ongoing po dito ang restoration sa mga areas na ito. But then again, in NIR at saka din sa Mimaropa, marami pang mga areas doon at hindi pa natin pwedeng puntahan dahil as of this morning ay malakas pa po ang hangin at saka malakas pa po ang bagyo. In terms naman po doon sa ating debris clearing that are ongoing doon sa mga regions na nadaanan na, specifically sa Eastern Visayas and then sa Central Visayas also, meron naman po kasi tayong nakapreposition na doon ng mga teams, This is composed of 10,448 assets natin, and then meron tayong personnel na naka-standby doon and have been deployed and are on standby. Ay ito pong 1,737 natin mga personnel for the debris clearing and civil works. In some of the flooded areas, we have initial reports coming from Caraga sa Agusan. Meron doon 5 areas na napabalitang and we've seen images of those na mga binaha doon. We also have initial reports coming from Cebu na mga binaha din po, sa Talisay, in Cebu. And then ito naman po, we have on standby ating mga personnel po. That's around 30,000 personnel of the search, rescue, and retrieval. These are coming from AFP, BFP, PCG. Ganun din yung dun sa ating mga regional at saka mga local disaster risk reduction and management councils. In terms of the family food packs, at saka ating mga non-food items, these have been prepositioned prior to the onset of the Bagyong Tino. So meron naman po tayong mga nakapreposition doon, and so far wala pa tayong nakukuhang reports that will na kinulang, But again, dahil nga ang sabi ng ating Pangulo ay maagap at mabilis na pagtugon sa pangangailangan, those na nakagamit na po nitong mga food and non-food items ay inaayos na rin po as we speak, ongoing yung NIA
NIACC meeting sa NDRRM Operations Center, inaayos na rin kasi yung mga air assets natin coming from the AFP na magsasagawa ng rapid damage and needs assessment sa mga affected areas, and then ganun din sa pag-replenish ng ating mga food and non-food items. Yan po muna ang pinakalang update mula sa NDRRM Operations Center. Tanong mula sa MPC. Ms. Bella Calyaso, Philippine Star. Good morning, sir. Sir, meron na pong napalitan na namatay sa Bohol. Can you confirm this? At ilan na po, nadagdagan na po ba? Yes po, yun po yung isang nabanggit ko kanina sa Panglao, Bohol. Ito po yung natumbahan na po ng punong kahoy doon. Again, as we always say, this is for validation of the management and dead and missing cluster ng MDM-1. Sa official na datos yan pa lang po muna, but we are confirming two other reports po na hindi ko pa po maibabanggit hanggat hindi pa po natin na-verify. And then, sir, sa Cebu, sir, meron ding mga flooding na reported and meron ding mga resident daw na ayaw din silang magpa-rescue. Ano po yung payo natin sa kanila and meron po bang mga forced evacuation pa rin ginagawa? Meron pong mga nangyari among the local government units na mga ginawa pong mga forced evacuation dun sa mga areas, especially dun sa mga baybayin. Yes po, meron pong mga napaulat na mga binaha dito sa Cebu. Some of these areas, itong mga sa Talisay, Cebu ay umupa na rin daw as of this morning. Yun po yung mga nakikita nating images, some of those are asking for rescue. At yung kung nababanggit man po na merong mga hindi nagpa-rescue doon, these areas kasi, ang mga bahay dito in some of those streets ay mga 2 stories, na normally hindi naman sila inaabot ng hanggang 2 stories, pero dun sa mga nakita nga nating images, meron dun mga inabot na at na kumbaga tumaas yung baha hanggang sa first level. So yun po siguro yung mga nakita natin. Kanina kausap na natin yung OCD Region 7. So yun po, kasama na doon sa nag-deploy ng mga SRR or Search and Rescue and Retrieval or Search and Rescue teams. Nagpadala kaagad doon. Ganun din yung ating debris clearing. So hopefully after lunch, we'll be able to get a full picture of those areas. Last na lang, sir. Yes, sir, although ang sinasabi ng Pag-asa, in-expect ng lalabas na dito yung si Typhoon ngayong Thursday, pero meron tayo in-expect another na possible na pumasok. So kumusta po yung kahandaan ng ating mga LGUs para ma-minimize nga po yung mga namamatay sa typhoon? Opo, sa direktiba nga po ng ating Pangulo kay SND, sa ating NDRMC Chairperson kay Attorney Gilberto Chodoro at sa NIACC ay tuloy-tuloy po yung paghahanda na gagawin gagawin na itong way of life na kasama na ay hindi lang doon sa LGUs kundi pati doon sa ating mga komunidad. Kaya tuloy-tuloy po, kaya yung mga food and non-food items tuloy-tuloy ang pagre-replenish. Ito pong preemptive evacuation ay napakahalaga lalo po doon sa mga baybaying areas at saka sa mga critical path. So with this po, dahil may tinitingnan naman na isang paparating, so ang sa mga kababayan po natin, yun ang laging sinasabi natin na please makinig po doon sa mga abiso po ng lokal na otoridad, kung pwede na silang bumalik doon sa mga areas nila, kung pwede na silang bumalik doon sa mga kanilang kabahayan at sa komunidad, kasi kung dadaanan pa rin sila at that will be the same track, mas mabuti pong mas doon muna sila sa mas ligtas na lugar. Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV. Good morning, sir. Sir, how much is the remaining budget of the NDRRMC, yung QRF fund po? At sasapat pa po ba ito before the year ends? And how are you coordinating with the DOF po ba to replenish the budget? I don't have that figure right now, balikan ka po namin doon. Pero in as far as the QRF is concerned, even noong nangyari yung mga magkakasunod na lindol at saka yung bagyo, nagpalabas na po ng kautusan ng ating mahal na Pangulo na magdagdag na po, mag-replenish na doon sa ating QRF. So as of now, as we speak, hindi natin nakikitang kukulangin ito. At meron naman pong mga mekanismo, if in case mas mabawasan pa ito, that our government and then the President will be able to replenish that. Eden Santos, Net25. Sir, good afternoon po. Meron na po bang mga lugar ang nag-request na mag-deklara po ng state of
calamity or state of emergency as of this moment? Yes po. Meron na po kami mga natanggap na reports that they will be declaring, no? But in terms of request, they need not request the declaration, no? Ang magdedeklara po nito ay ang ating mga local government units. So tinitingnan natin itong mga munisipyo, no? Eastern Visayas and also mga probinsya na magdeklara rin po nitong state of calamity. Once they do that, ang nakapagdeklara through their local sanggunian, so yun po ang makukuha nating mga datos, and that will be also forwarded to the regional and to the national for augmentation na nakasaad nila doon. Meron po ba tayong numero kung ilan po itong mga iba pang probinsya aside from Eastern Visayas? Right now po wala pa kasi kaninang umaga, no, binabayo pa rin yung NIR, tapos dadaan pa ito ng Mimaropa, so hindi pa natin nakukuha kung ilan talaga ang magdedeklara nito. And then magsasagawa pa lang din tayo ng rapid damage and needs assessment to these areas kapag humupa na po yung lumabas na yung bagyo. Okay. Sir, yung Cebu po, di ba, before nilindol, ngayon naman bagyo. Can you give us picture lang po kung ano yung kalagayan ngayon ng ating mga kababayan doon? Kasi sa mga SOCMED, matindi po yung nakikita natin mga pagbaha doon. Yes, tama po. Specifically, dalawang bagay po. Una po, yung mga tinamaan ng lindol na binabanggit natin. Some of those kasi are nasa Bayanihan Village. Ito yung mga modular shelter units, no, led by the DH-SUD. Ito po, mga sturdy naman po itong mga modular shelter units na ito. So, hindi nila kailangang ilipat ulit, no. Some of those who are at the tent cities, yun kasi kailangan i-dismantle ang tent city kasi that will not withstand itong malakas na bagyong dadaan. So they were transferred to more sturdy evacuation centers, some to modular shelter units, and then to other areas also. So yun yung nangyari. But rest assured po na itong mga inilipat natin are accounted for, at kung kakailanganin nila ng mga tulong in terms of still food, non-food items are taken care of. So na-dismantled na po yung mga tent city? Temporarily, yes, kasi the tent cities are designed as evacuation areas for earthquake affected population, no. But that will not withstand itong malakas na hangin, lalo typhoon category ito. Kaya temporarily dismantled po yun. So lahat po nung nandoon ay nailikas naman ng maayos sa mga evacuation centers? And to other areas also po, magkakaiba, no. May evacuation centers, mayroong modular shelter units, ang iba sa mga kamag-anak at sa mga other areas also. Thank you po. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Kat Domingo, ABS-CBN. Sir, do we have a number as to how many families were evacuated from the tent cities? Right now, I don't have that data, no, but we'll be able to get back on you on that kung ilan itong nasa tent cities na that needs to be evacuated and kung saan-saan sila na-evacuate, no. We get back to you with that. Sir, follow-up question lang. Sir, dun sa tent cities, where were they placed in? Saang-saang lugar? And babalik po ba sila sa tent cities after this typhoon, or doon na sila magsistay wherever they are sheltered right now? We'll have to check, no, specifically with our camp coordination and camp management cluster led by DSWD kung ano ang magiging plano. As we speak, no, pinag-uusapan yung pagbaba ng ating mga teams, specifically CCCM man ito, through DSWD, the OCD, and other clusters also to be able to identify kung ibabalik pa mga ba, ipuput up, i-rebuild yung tent city, or if they are able to be accommodated na dun sa modular shelter units at saka sa other evacuation centers also. Sunod, mula kay Let Narciso, DZRH. Good afternoon, sir. Kapag ganito pong may bagyo, ang first responder is LGU, ano po. Pero dun sa mga lugar, yung critical areas na binabanggit ninyo, especially yung mga dinaanan na ng bagyo, mayroon na po bang mga lokal na pamahalaan na nagpapasaklolo sa national government? At ano yung specific na mga tulong na hiningi nila? Hindi pa po, in terms of numbers, no, and data, hindi pa namin nakukuha yung nagpapasaklolo to the national government. But let's remember also na meron pang mga regional agencies na yun muna yung unang bababa, no, to be able to augment them. Now, meron din pong mga LGUs and mga na kung saan may mga preposition na rin na, as I mentioned earlier, yung debris clearing, civil works, and search and rescue and retrieval na
pwesto na po yung mga regional government agencies to augment yung mga local DRRM councils, no. So hopefully makuha natin yung data na yon, kung hindi man today ay after nung isasagawang rapid damage and needs assessment.